Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si Emis mo yata ang nakakabot eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:06 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gid sa Maasin Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Tingin ka man nga bahin sang kalibutan, naghatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Welcome mga biyan sa isa naman kaya episode sang pagpakalagad sang palatuntunan, balita, issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Webes, Hulyo 23, tuig 2026. Ini na mga biyan ang ika-4 sa 5 tanan ka Webes, karon nga bulan sang Hulyo tuig 2026. Kag sa kinaandan, mangin kaupod ninyo tubtob alas 9:55 subong iya nga aga. Ako ang inyo alaga, JP Hervas. Sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, mga tagpalamati naton gikan sa probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Subugman, sa Negros Occidental,
maayad-ayad nga aga sa inyong nga tanan. Ginatamyaw man naton sang isa ka ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod man sa aton sining nga pagpangalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue, kag iban pa. Inyo mabatan live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo. Subong man sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta kamo mga biyan? Kamusta ang panyempo sa inyo sining nga mga lugar? Kabay ka nga wala pa sang pagbubo sang madamol nga pag-ulan ang naobserbahan sa inyo sinitagsag ka mga lugar. Despite mga biyan nga nangin isa na ka bagyo ang ginabantayan nga low pressure area sa ang Pag-asa kahapon. Sandig mga biyan sa ginpagwa nga Tropical Cyclone Bulletin kaina ang mga alas 6 sang aga. Napabilin sa Tropical Depression Quiapo ang Kabaskugon sini. Samtang nagalabay sa karagatan sa Silangan sang Central Luzon. As of 5 a.m., ang sentro sa bagyo yara sa 950 km Silangan sang Central Luzon. May maximum sustained winds nga 45 km per hour malapit sa sentro kag may pagbulubugso na nagadangat mga biyan sa 55 km per ora. Signal number 1 mga biyan sa Batanes, Cagayan, lakip na ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Eastern kaga Central portion sang Mountain Province. Sumuman sa Ilocos Norte, Northern Ilocos Sur, ang Kabugaw, Sinaet, San Juan, Magsingal, Santo Domingo, Bantay, San Ildefonso, San Vicente, kag ang northern portion sang Aurora, particularly ang Dilasag kag Kasiguran. Kung kita diri sa Western Visayas, although wala sang direktang epekto ang ini nga bagyo, magapabaskog ini mga biyan sang habagat. Gali ginaparugyan sa tanan nga padayon nga magbantay. Kag subong man, padayon nga mangin alerto sa posible epekto sang bagyo sa aton sini komunidad. Padayon man nga mag-monitor mga biyan sa update sang Pag-asa. Subong man sa mga parugyan sa aton sini nga mga Disaster Risk Reduction and Management Councils. Ang aton sini tagsa ka mga local DRRM, MIATB, the Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, ug ang aton sini nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang nagabantay gid mga biyan sa posible mangin epekto sang aton nga ginabantayan nga bagyong Quiapo. Sa mga natingalang Quiapo, ang masunod ako ng bag-o nga bagyo, despite nga sa nagligad daw inday pa man ang ato. This is spelled nas at Q mga abyan ha, hindi ni letter Q U I A nga Quiapo. Pero ang spelling niya siniya mga abyan ang Kiyapo. And that the Quiapo nga spelling pareho sa Manila bala mga abyan nga lugar. So again ha, it's bagyong Quiapo spelled as Kiyapo. So palabantayan mga abyan sa masunod nga mga inoras ang dugang nga mga updates sa coming from Pag-asa.
angot sa sining hulag kag epekto sang bagyo sa bug-os nga Pilipinas. Magapasiplat kita mga biyan sang pila ka mga dalagkuan nga mga balita nasyonal. At the same time, pila ka mga balita lokal ang aton nga patpaton sa aton sining pagpangalagad subong iyang aga. Nakip na diri mga biyan ang mga updates gikan sa nanaytuway nga ahensya sa gobyerno, particularly sa Department of Agriculture. Samtang igapabati man naton sinigilabang madugay ang eksplanasyon sang Philippine Statistics Authority tuhoy sa pagsaka sang inflation sa bahin sang probinsya kag syudad sang Iloilo. Kahapon napabati naton sa inyo ang regional nga inflation report. This time mga biyan igapabati naton sa inyo ang kabahin sa mga pahayag naman angot sa June inflation report or the province of Iloilo kag sa syudad sang Iloilo. Pero antes kita magpatpat sa aton sining mga balita lokal, maghahatag kita ng mga biyan sa mga balita nasyonal. Balita Nasyonal. Mainit nga gin-abi-abi ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. si U.S. Secretary of State Marco Rubio kag ang iyang delegasyon sa Malacañang sang Hulyo 22. Magluwas sa kilala sa madalom kag maragtason nga relasyon sang Pilipinas kag Estados Unidos nangin primary topic sa ila sining pag-istoryahanay ang ginaatubang artificial intelligence o kon AI. Kadungan sini ginapabutyag nga katuyuan sang duha ka pungsod nga magbinuligay sa pagpabaskog sang AI technology sa Pilipinas. Isa katikang nga magapasulod sang dugang pa nga mga investments magatukod sa mga bag-o nga trabaho kag mas magapasanyog sa ihibalo sang mga Pilipino sa digital space. Balita Nasyonal. Samtang sa iban pang balita, Balita Nasyonal. padayon ang Department of Education sa hiring kag promosyon para sa mga bag-o nga aprobado nga mga school-based plantilla positions sa mga tuig. Katuyuan sining mapabaskog pa ang teaching kag administrative workforce sa mga pampubliko nga mga bulutuan. Sa datos ng Department of Education, napahamtangan na ang 19,320 sa 20,000 ka Teacher 1 position kag sa 9,937 sa 10,000 ka Administrative Officer 2 nga posisyon naging pain sa idalom sang 2025 General Appropriations Act. Sunod kay Education Secretary Sonny Angara, ang kada manunudo nga nagaka-hire isa ka pagpangapital para sa dekalidad nga edukasyon. Gani nagapabili nga prioridad sang DepEd ang madasig kag hayag nga pagpuno sa mga bakante nga posisyon. Kasunod sini, nagapadayon man ang hiring kag deployment para sa 32,916 ka bag-ong Teacher 1 position nga ginaprobahan naman sa idalom sang fiscal year 2026 budget. Nakipman sa mga bag-ong school-based plantilla position ang 6,000 ka School Principal 1, 11,268 ka Administrative Officer 2, 5,000 ka Project Development Officer 1, kag 10,000 ka School Counselor Associate position.
na posibleng masuguran ang hiring sa oras nga mabaton sa mga field office ang Notice of Organization, Staffing and Compensation Action o KONOSCA halin sa Department of Budget and Management. So, sa mga nag-aspire nga makasulod sa Department of Education, o good news gid mga biyan mangod nga padayon ang hiring kag pagtanyag sa mga plantilya position sa aton sining nga Department of Education para papag-unon ang aton sining kalidad sang edukasyon. At the same time mga biyan maghatag siyang regular nga trabaho para sa mas madamo pa nga mga Pilipino. Magluwas sa teaching staff mga biyan or mga manunudlo naton, hiring man ang Department of Education sa mga Administrative Officer 2 positions. Sa mga kauturan naman naton iyang handom nga magsulod sa DepEd apang daw nagaduha-duha nga magtudlo. Don't worry bangod pinaagi sa subong nga mga plantilya positions. Mahimo gid nga makasulod sa Department of Education without the need nga magtudlo o through the application mga biyan sang sining mga positions kaangay sang Administrative Officer 2 kag School Counselor Associate 1 kag Project Development Officer 1. Samtang sa iban pagid nga balita, kinatag sang Philippine Postal Corporation o kun PhilPost nga hindi kinahanglan sa mga Pilipino sang valid government ID para makakuha sang postal ID. Suno sa PhilPost, ang mga first-time applicant ang kinahanglan lamang magsumite sa mga masunod nga mga dokumento. Birth certificate gikan sa PSA o kung local civil registrar, barangay certificate o kung iban pa nga mga proof of address, duly accomplished postal ID application form. Samtang para naman sa mga aplikante nga wala may presenta nga barangay certificate, ginapanumdom sang PhilPost nga mahimo magsumite sang iban pa nga mga alternative proof of address kaangay sa nga ila sining nga mga billing statement sa kuryente, mga billing statement ninyo gikan sa electric cooperative kon more power, ang inyong billing statement sa tubig, sa internet, kagiban pa nga mga utility bill sa diin nakapangalan sa aplikante kag nagapakita mga biyan sang inyong current address. Ginpabutyag sang PhilPost sang ining pag-atag para klaruhon kag eksaktohon mga biyan ang mga sala nga pagpati sang iban nga kinahanglan anay sang opisyal nga ID antes makakuha sang postal ID. Ako nga bulig ang postal ID sa mga estudyante, job seekers, senior citizens, solo parents, PWDs, kag mga kauturan naton sa mga malayo nga komunidad. Kinabaton ini sa nanaytuhay nga transaksyon sa gobyerno kag pribado nga sektor, kaagay sang pagbukas sang bank account, pag-apply sang pasaporte, pagkuha kag pagpadala sa mga parcel, kag pagproseso sang nanuhay-tuhay nga mga legal kag pinansyal nga dokumento. So again mga biyan ha, just in case nga nagaproblema pa kamo kung paano makakuha sang government ID, subong nga wala pa kamo iya sang iban nga government ID, then you may start mga biyan ha sa postal ID. Hindi mo kinahanglan nga maka-secure sang valid ID or valid government ID para makakuha sa imong postal ID.
So mismo halin sa PhilPost mga biyan ang ining impormasyon. Kani ko na nagapangita kapakaron sa mga IDs mo para lang makakuha sang PhilPost ID. You may let go of that field mga biyan. I-prepare lang ang mga proof of address, barangay certificate, o kung birth certificate mga biyan para makakuha sang aton sining postal ID. Samtang sa iban pang mga balita nasyonal. Balita Nasyonal. Padayon man nga ginapabaskog sang aton sining Department of Agriculture o kung DA mga biyan ang pagpatuman sang programa nga kadiwa ni Ani at Kita o kung ang mas bantog mga biyan sa pangalan nga kadiwa. Sandig sa pinakaulihing nga datos sang Department of Agriculture, naglabot mga biyan sa 4.42 billion pesos ang kabugusan nga benta sang programa nga kadiwa ng Pangulo, kundiin sobra sa 12 milyon ka Pilipino ang nakabenepisyo sa mas barato nga produkto agrikultura sa bugos nga pungsod, sandigman sa report sang lanoy tuhay nga mga regional officers sang DA. Inpabutyag ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang madinalagon nga pagpatuman sang sining nga programa isa kadako nga win-win situation para sa mga lokal nga mangunguma kag para sa mga bumalakal nga mga Pilipino. Suno sa datos sang DA, sobra sa tunga sa kabugusan nga kita sang KNP o kung kadiwa ng Pangulo. Naghalin mga biyan sa programa nga benteng bigas meron na. Nakabaligya sang kalidad pero barato nga mga lokal nga bugas sa balor nga 20 pesos kada kilo. Naglangat naman sa 121,271 ka metriko tonelada ang kabugusan nga bugas nga nabaligya sang kadiwa ng Pangulo, amounting to 2.4 billion pesos. Kag nakabenepisyo sang 12.1 milyon ka Pilipino. Umalin siyang Mayo 2025. Yes, mga biyan, sa sulusobra lamang isa ka tuig since May 2025 sa gilunsar ang benteng bigas meron na program. 12.1 million ka Pilipino ang nakabenepisyo ng mga biyan sa sining programa. Akip sa mga nakabenepisyo kag naka-enjoy sang sining mga serbisyo sang kadiwa ng Pangulo, ang aton nga mga senior citizens kag persons with disabilities, solo parents kag mga pamilya sa dalom sang Pantawid Pamilyang Pilipino program, mga minimum wage earners kag pampubliko nga tsoper, mga pigado nga pamilya pati na ang mga rehistrado nga mga mangunguma kag mga mangingisda. Kinatagan man punto ni DA Assistant Secretary kag KNP Head Genevieve Velicaria Guevara na ang kadiwa ng Pangulo hindi lamang naghatag sa barato nga pagkaon, kundi nagdusok man sa katiwaan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na pabaskugo ng food security sa pungsod. Magluwas sa barato nga bugas, nagsangkad man ang KNP bilang isa ka malapnagon nga farm-to-market platform na nagdula mga biyan sa mga middlemen na nagapamahal naman sa presyo sa mga balaklon. Sa karon may ara na sang 187 ka accredited supplier kag consolidator ang Department of Agriculture, na direktor naman nga nagaangot sa mga mangunguma, mangingisda kag agribusiness enterprises sa mga merkado. Kadamo kita sa nga na-interview mga biyan nga mga mangunguma diri sa Western Visayas
nga nagapasalamat gid sa ining programa nga kadiwa ng Pangulo. Kay bangod sa dalom sang sining programa nga biyan, as mentioned kay ina, nadula ang mga middlemen. So ang mga bumalakal, may ara sila iya sang kahigayunan nga makabakal sang mas barato pagid nga presyo direkta sa aton sining nga mga mangunguma. Diri sa Western Visayas, particularly sa syudad sang Iloilo, from time to time may ara sa mga kadiwa nga ginahiwat o sa nanoy tuhay nga mga lugar. May ara sa mga mall, may ara sa mga plaza, may ara even sa mga bulutuan. Kag ang manami pagid diri sa aton sa rehiyon sa East, may ara gigita iya regular nga kadiwa pasalubong center nga nahamtang mga biyan sa regional office sang DA sa Parola. Ining kadiwa display center daw kaagay ini siya sang pasalubong center nga makita naton malapit sa mga airport, malapit sa mga pantalan, kung sa diin nanuhay tuhay nga mga produkto preska kag mga ginproseso nga produkto sang aton sini nga mga mangunguma ang gina-display. Dere iya nga mga display center mga abyan, no need gid nga magbantay ang aton sini nga mga agripreneur o kung mga agri-negosyante nga mga mangunguma. Ginabilin lang nila ang ila sini nga mga baligya kag someone from the Department of Agriculture ang nag-survey nga tagbantay o na store manager. Samtang nagasige display sang ila sini nga mga produkto, padayon man ang aton sini nga mga mangunguma sa pagproseso, pag-produce, pagtanom sang ila sini nga mga produkto. So mas maayo gid mga biyano nga may ara kita iya sang display center, kag ang nami sini kay very strategic ang location. Nahamtang ang ining kadiwa display center sa aton sini nga rehiyon sa atubang mismo sang pantalan padulong sa Guimaras. Walking distance lang sa aton sini nga mga kauturan nga magabiyahe halin sa Guimaras. Okay, usually ang mga turista naton diri sa syudad sang Iloilo, kabahin na sang ila sining itinerary ang pagpadulong sa probinsya sang Guimaras. From buying some products from Guimaras, no, ang ining kadiwa display center nagaserbe pa nga additional nga oportunidad para sa aton sining nga mga mangunguma kag mangingisda na mapasundayag man ang ila sining nga produkto in high hopes nga mabakal man sa mga turista sa ilang mga biyahe o kuna pagpauli padulong sa ila sinigin halinan nga mga syudad kag kabanwahanan. Kag kung wala ka pa nakabisita mga biyan sa kadiwa display center, feel free mga biyan if you have time, turista ka man o kung residente sang syudad, o ginainganyo gid nga magpadulong kita sa kadiwa display center kag magbakal sa mga manamit, saboroso, di kalidad kag labaw sa tanan, barato nga mga produkto sang mga manguguma kag mga micro, small and medium enterprises sa bugos nga Western Visayas. Kung gusto mo ice cream, may ara dito. Kung gusto mo mga tinapay, mga biskotso, piyaya, may ara man dito. Even ang mga sinamak ni bala mga biyan nga ang iya nga langgaw hindi halin sa lubi. Bigin pang samo nga mga prutas. Kung gusto mo magkaon sang atsara sang Guimaras, may ara dito sa kadiwa display center. Bisita ka mo itong mga biyan kay katahom kag kanami ka mga baligya nga gina-display sa aton sining nga mga mangunguma kag mga mangingisda.
Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:33 sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik, igapabati naton sa inyo mga biyan ang report sang PSA Iloilo. Iniangot naman mga biyan sa naging dalagan sa mga produkto kag kung dalagan sa presyo sa mga produkto kag serbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo sang nagligad nga Hunyo. Ini kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026. Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangan humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito ring inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026. Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:37 sa aga. Sige po nagapamatika mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Abiyan, as mentioned earlier this time, igapabati naton sa inyo ang nangin updates ng Philippine Statistics Authority Iloilo Statistical Office angot sa nangin dalagan sang presyo sa mga produkto kag serbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa nagligad nga Hunyo. Yari pamatian bala nato mga biyan nangin pahayag kag update gikan sa kaya Mama Annalyn Sulinap, Statistical Specialist 2 sang PSA Iloilo. Inflation ukon kabilugan antas ng pagtaas sa presyo sa mga produkto kag mga serbisyo sa probinsya sang Iloilo nagsaka sa antas nga 7.5% sa bulan sang Hunyo 2026. Mas mataas ini kumpara sa nagligad nga Mayo 2026 nga yara sa 7.2%, kag mas mataas man ini kumpara sa naka-record nga 1.7% sang Hunyo 2025.
Ang inflation rate halin sang Enero hasta Hunyo 2026 sa probinsya sang Iloilo nag-average sa 5.3%. Sa syudad naman sang Iloilo, nagtaas man ang headline inflation nga ara sa 6.6% sa bulan sang Hunyo 2026. Mas mataas ini kung ikumpara sang nagligad bulan nga yara sa 6% kag sang Hunyo sang nagligad nga tuig nga yara sa 2.7%. Ang inflation rate halin sang Enero hasta Hunyo 2026 sa syudad sang Iloilo naga-average sa 4.6%. Ang nagapanguna nga rason sa pagtaas ng inflation sang probinsya sang Iloilo sa bulan sang Hunyo 2026 kumpara sa Mayo 2026, amo ang pagdasig sang pagbulag sang presyo sang housing, water, electricity, gas, and other fuels nga may 3.1% sa bulan sang Hunyo kag may 51.5% share sang inflation. Ang mayor nga contributor sa inflation sang sini nga commodity group amo ang electricity nga may 5.5% inflation halin negative 1%. Nagasunod naman ang education services nga may inflation rate nga 13.9% halin sa 4.4% sa nagligad nga bulan kag share nga 27.3%. Ang naka-impluwensya sa iya amo ang pagsaka sang presyo sang primary education nga may 28.6% inflation halin sa 2.5% sang Mayo 2026 kag tertiary education nga yara sa 7.2% halin 0%. Ang inflation rate sang health commodity group nga 3% sa bulan sang Hunyo nga may 14.1% share nagbulig man sa pagdasig sang inflation sa probinsya sang Iloilo. Ang naka-impluwensya sa iya amo ang dental preventive services nga may 2.9% inflation rate halin negative 2.9% sang nagligad bulan. Sa syudad naman sang Iloilo, nagapanguna man ang housing, water, electricity, gas, and other fuels nga nagbulig sa pagtaas ng inflation nga may 8.5% sa bulan sang Hunyo kag may 94.9% share. Ang mayor nga contributor sa inflation sang ini nga commodity group amo ang electricity nga may 24.9% inflation halin 4.5% sang nagligad bulan. Nagasunod naman ang education services nga may inflation rate nga 4.6% kag share nga 2.6%. Naka-impluwensya sa inflation sang ini nga commodity group amo ang primary education nga may 5.7% inflation rate halin 3.2% sang nagligad bulan. Ang inflation rate sang clothing and footwear nga nagtindog sa 2.6% sa bulan sang Hunyo 2026 kag may 1.2% share nagbulig man sa pagdasig sang inflation sa syudad. Ang naka-impluwensya sa inflation sang sini nga commodity group amo ang garments for men or boys nga may 5.4% halin sa 4.7%. Ang kapupusan naman nga inflation sa probinsya sang Iloilo sang Hunyo 2026, ang nagapanguna nga contributor amo ang food and non-alcoholic beverages nga may 5.1% inflation rate kag 30.3% share. Ang ikaduha nga commodity group nga may pinakamadako nga contribution sa overall inflation rate amo ang transport nga may 18.5% inflation rate kag 24.9% share. Isa man nga contributor ang restaurant and accommodation services nga may 38.8% inflation rate kag 18.6% share. Sa kabilugan ng inflation naman sa syudad sang Iloilo sang Hunyo 2026, ang nagapanguna nga contributor amo ang housing, water, electricity, gas, and other fuels nga may 8.5% inflation rate kag 33.4% nga share. Ang ikaduha nga commodity group amo ang food and non-alcoholic beverages nga may 5.2% inflation rate kag 26.8% share. Isa man nga contributor ang transport nga may 11.7% inflation rate kag 16.7% nga share sa headline inflation sa syudad.
So there you have it mga biyan, ang ngayon kabahin sa ringin pahayag ni Ma'am Annalyn Solinap, Statistical Specialist 2 sa PSA Iloilo Provincial Statistical Office. May kangtanan mga biyan sa sining pagbag-o sa dalagan sang presyo sa mga produkto kag serbisyo sa Western Visayas sang nagligad iyang bulan sang Hunyo. So ang inflation rate mga biyan sang aton sining probinsya nagdangat sa yara mga biyan sa 7.5% sa bulan sang Hunyo, kagang aton sining average inflation humalin sang Enero tubtob bulan sang Hunyo nagdangat na sa 5.3%. Sa bahin naman sang syudad mga biyan nagsaka sa 6.6% ang aton sining headline inflation sang nagligad iyang Hunyo. And ini bangod sang padayon nga pagsaka man sa presyo sang aton sining food and non-alcoholic beverages kaga subong man sa nangin epekto mga biyan sang pagsaka sang presyo sang mga produktong petrolyo. Nauna na nga painjindi o kung na ginapaathag sang PSA mga biyan nga although ang transport o isa lang sa mga indices sang aton sining food basket, pero ang epekto sini daw kaangay sang domino. Kadungan sang pagsaka sang transport amuman ang pagsaka sa presyo sa aton sining mga balaklon, may it be agricultural o kung mga process nga mga produkto. Yan panugyan sa aton sining PSA magkinot anay kag prioridad sa pagbakal ang mga labing importante lang nga mga balaklon. Adjust anay kita mga biyan sa sining epekto sang inflation kag prioridad ang mga labing importante nga mga kinahanglanon sa aton pamilya. Dari mo ma-appreciate mga biyan ang mga tanom o sa aton sining palibot, yung mga utanon, prutas. Kung may mga dahon-dahon ka dira, tagbos ang kamote, kangkong, may mga tanom ka nga talong, kamatis, okra, marguso, o bisan amuning kapigaduhon, o may anihon ka pangsudan sa imo sining pamilya. At sa subong daw hindi gid excuse nga wala ka sang bastante iyang duta para lang makatanom. Pero diri sa syudad sang Iloilo, madamo siya engage sa urbanscaping. Mga ginatanom sa mga daan nga mga botelya sa mga mineral bottles, mga paso, bisan limitado lang ang space sa inyo sining nga balay, sarang kagid makapatubo kag makapabunga sang mga utanon. Samtang sa iban pa nga balita mga biyan, inbuksa na sang Department of Trade and Industry o kung DTI Capiz. Natuwang ang SM City Rojas kag sang MSMED Council ang ikatatlo nga tuig sang Coffee and Cacao Festival. Nagsugod ang selebrasyon sang Hulyo 20 kag magalawig tubtob Hulyo 26 kung sa diin ginabida ang padayon nga nagasanyog nga industriya sang kape kag kakao sa probinsya sang Capiz. Samtang ginapasundayag ang mga lokal nga produkto kag ginasuportahan ang mga magagmay nga negosyo. Ang festival ang ginapasakupan mga biyan sang 14 ka micro, small and medium enterprises o kon MSMEs.
Kaganabusan sang siyam ka coffee enterprise, 3 ka cacao enterprise, kag 2 ka bread and pastry business. Kadungan sang pagbukas sang selebrasyon, naghiwat man sang open forum kag mga interactive trivia game. Ang organizers tuhoy sa kape kag kakao parang mapasangkad pa ang ihibalo sang publiko tuhoy sa sining duha ka industriya. Nagalawang dito ay kapis nga pinaagi sa sining aktibidad. Mas madamo pa ang market opportunities kag mga investors para sa mga produkto nga ginapabugal sang probinsya sang Capiz. Samtang sa bahin naman sang National Irrigation Administration o NIA, inagurahan na sang NIA Iloilo Guimaras Irrigation Management Office ang nagbangi solar-powered pump irrigation project sa Banwa sang Leon. Ang proyekto ginakabig nga game changer para sa mga manghumag kag disenyo agod obrahon nga moderno ang irigasyon sang Nagbangi Farmers Association gamit ang solar energy agod matubigan ang ilakin sa hektarya nga kaumahan. Ang project may aras ang artificial intelligence kung AI satellite assisted monitoring system nga maga-analyze ang satellite weather kag water use data nga magahatag naman sang real-time irrigation kag fertigation recommendation. Ini magabulig man sa mga mangunguma sa pag-optimize sang water use, pagparami sang produksyon, kag pagduso sang climate resilient nga farming practices. Kag sa tapusan nga balita, nagasunod na sa gintulong nga Integrated Pest Management kung IPM practices sa hybrid rice production ang 86 ka mangunguma gikan sa 7 ka rice cluster sa Hamindan, Capiz. Sining karon lang ang nasambit nga mga mangunguma ang nagpaydalom sa IPM Centered Hybrid Rice Technology Demonstration Project sa Department of Agriculture Western Visayas. Katuyuan sini nga proyekto nga maduso ang sustainable hybrid rice production pinagi sa paghatag sa mga mangunguma sang science-based pest management technologies nga magapabuhi naman sa ila pagsalig sa kemikal nga pestisidyo samtang ginapanami ang ila produksyon. Pinagi sa proyekto ang mga mangunguma magapedalom sa serya sa pulo ka techno-clinic session, field demonstration, kag hands-on learning activities nga magagiya sa ila tuhoy sa husto nga pagtumod sa peste, field monitoring kag husto nga land preparation tubtob pag-ani. Iwato naman ang Grand Field Day sa pagtakop sa proyekto sa diin ila ipasundayag ang resulta sang technology demonstration. Magluwas sa mga mangunguma sang Hamindan, kabahin man sang pilot beneficiary sang proyekto ang mga mangunguma gikan sa Balasan, Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:52 sa aga. Huwag na kita sang oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad. Dari na gilamang kutubaton nga edisyon sa mga adlaw sang Webes, Hulyo 23, tuig 2026. Sa ngalan sa akon mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defantes sa studio kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalagad, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpabati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo